dumating si Sir, yung isang sikat na powder coating sa Bulacan. Hindi naman po. Yung kilala, maraming branches kayo, Sir, di ba? Meron pa ako nakita sa Cavite, Bacoor. Bali, ano pa lang po yun, ongoing pa lang po. So yan, at na-stop tayo saglit sa ating trabaho at may dumating tayong isang taga Bulacan at magpapagawa din daw siya ng ating oven. So yun, nag-down siya at okay, ito at ako'y gumagawa na ng enclosure naman ng control panel. Okay, ito. Ang ginawa ko dito, ayan. Yan, kinat ko na siya, sinukat ko na siya. Yan, side, top, side. Ito ilalim, itong dalawa. So ang ginawa ko, ginirind ko lang siya na mababa para pag binend ko siya ay ganyan, pantay na pantay siya. Yan, ito hindi pa napupukpok. Yan, pasimula pa lang siya, nakakabend ko pa lang yan, yan siya. Yan, ito flat na flat pa. Ito na-bend na. Tama, straight na straight yung pagkakabend, hindi siya baloktot. Yan. Okay. So, ayan, i-bend natin siya ngayon. Pupukpukin ko siya, gamit ko yung ating pangalo. Tawag ng mga latero dito ay pangkalo. Ganyan lang siya. Lipat natin para mas kita nyo yun. Yan. To habang ginagawa natin itong isang enclosure na to ay meron tayong inihintay na isang tao from Bulacan at magpapagawa din siya ng oven. Isang yung isang parang kumpanya sila na nagpa-powder coat din at marami silang branches na mag-o-open. Yan na siya. Kabend na. Straight. Okay. Mabalik tayo nga pala doon sa taga Bulacan na pupunta rito para magpagawa ng oven ay ano sila, ang kanilang company name ng kanilang powder coating ay 3Ms or Triple M's ata siya. Triple M's powder coating. Meron silang Facebook page, Triple M's powder coating. Yan, taga Bulacan, maraming branch, maraming ino-open na branch. Meron silang i-open sa Malolos ata, malaking branch to, sa Bacoor at Quezon City. Meron silang i-open na mga branch. Ang tung Triple M's powder coating, yan, pang masa ang presyo talaga. At magandang quality nila. Napapanood ko din kasi sa Facebook, minsan dumaan din sa page ko yung powder coating 3M, Triple M's na yan. Maganda yung kanilang mga materyales na ginagamit dun sa kanilang pagpa-powder coat. At ito naman ginagawa natin na sa naman to, sa Bataan naman ito. Bataan ang nagpapagawa ng isang oven na to. Ito, inumpisahan pa lang namin at dito pa lang kami sa enclosure. Tapos si Junjun sa kabilang bahay, ginagawa niya naman yung pinaka-oven niya. Yun. At nagsisimula na rin siya. Halos sabay kami nagsisimula. Meron pa palang isa. Hindi ko na makalimutan yung sa taga Laguna. San Pedro, Laguna. Salamat po sa tiwala, Laguna. Yung sa kanya naman ay meron na siyang existing na oven na powder coating din siya. Malaki, 7 feet by 4 feet ang kanyang laki ng oven. Ang gagawin namin doon ay nagpagawa lang siya ng control panel at dati siyang LPG, i-convert namin sa electric na kasi hindi niya rin kasi ma-perfect yung luto, minsan sunog, minsan hilaw ang pagkakaluto ng kanilang oven. Tapos papagawa din siya ng isang unit na maliit na ito yung 4 feet by 2 feet by 2 feet na oven din yun at dadali na doon sa Laguna.
Ang sistema ni Laguna sa kanyang oven ay bali magiging 6 na heater. So ang gagawin ko nun tatlong sirkito yun, tatlong sistema. So ayun, ito at sa isang buwan at nakagawa tayo ng oven na 1, 2, 3, 4, 5. Wala pa. Bali na i-post ko lang siya sa Facebook ng parang mid of January pa lang ata siya. Na-post ko na yung ginagawa ko. Kaya yan po. Salamat sa mga nagtiwala at naniniwala sa gawang oven ni Enteng DIY. Salamat po sa pagtangkilik. Kaya ako nasabing tiwala. Para kasing sa panahon ngayon, parang magbigay ka ng down payment through GCash. Kaya ayan, kaya nagpapasalamat ako talaga sa tiwala nila. Sa ngayon, sa daming scammers, mahirap magtiwala, lalo na pagka online na payment. Yan. So ito, at akin ang binebend itong ating enclosure. Itong enclosure na to ay para kay Bataan. Kay Bataan ito, Bataan na nagpagawa sa atin. Yan, nakapag-down na rin siya. Yung oven niya sinisimula na rin ni Junjun sa kabila. Yan, ganyan lang ang pag-bend. Once na sander siya ng malalim, hindi sobrang lalim kasi pag sobrang lalim may tendency nga mabutas at mapunit ang yero. Yung magkaguhit lang siya ng manipis na manipis para yung bend ay diretso. Ayan. Ginagamitan ko lang siya ng paa at pinupush ko lang ng kamay. Tapos tsaka ko siya ngayon gagamitan ng bakal para mas mabuhay yung kanyang kanto. Yan, pupukpukin. Ito, habang pinupukpuk ko to, meron tong pansalo na bakal sa likod, yung kanalo kung tawagin nga nila, para mas mabuhay yung kanto niya. Kukontrain ng bakal habang pinupukpuk. So ayan, at nabend na natin. Lalagyan na lang natin ng ng pinaka cover naman sa likod. So i-spot na lang yan, tapos sander para pumantay. Okay. Ito, at atin nang na-eskwala. So, atin nang i-spot ito. At naka-square na siya ng maganda. Pantay na ang pagkaka-square niya. So, yung ating pinaka-backplate ay spot na lang natin para tumibay na yung kanyang pagkaka-eskwala nitong ating enclosure. Dumating si Sir, yung isang sikat na powder coating sa Bulacan. Hindi naman po. Yung kilala, maraming branches kayo, Sir, di ba? Meron pa ako nakita sa Cavite, Bacoor. Bali, pa lang po yun. Ongoing pa lang po yun. Oo, Bacoor. Pero Malolos kayo, Sir. Yung malolos pang na po ngayon. Operational. Oo. Hindi ba, under construction pa lang po. Okay. Kaya ito, Sir, ito yung oven natin. Ayan. Ayan siya. Kaya papagawa sila, Sir, ng isa muna. Ayan. Kaya ang mga taga Bulacan. Saan kayo sa Bulacan, Sir? Sa Santa Maria po. Santa Maria, Bulacan. Saan po yung banda sa Santa Maria, Sir, yung nyo? Powder coating oven? Kay Pobo, Las Palmas. Las Palmas. Nasa loob po kami ng subdivision. Oo. Yan pala. Kaya yan, Sir. Sana magustuhan nyo pagkatapos. Nakita ko po, mukhang quality talaga eh. Ay, isa namin kasama gumagawa dun sa likod, yung oven. Ayan siya. Ayan
Bali pa gano'n po, pag nasubukan ko to, kuha po mas malaki pa. Pwede naman tayo mag-customize ng malaki kung gusto nyo talaga nung yung sa La Union, ang gustong paggawa niya, 6 feet by 4 feet by 4 feet, bali gagamit ng kinosting namin, gagamit ng halos 10 yero Oh, yeah. Na 4x8. na 4x8, tapos ang kapal niya is 1 mm, 1.0, kaya mabigat. Yung ginawa lang namin nakalaan, sir, yung dinala namin sa Guagua, Apo. nasa 50 kilos na mahigit. Ang bigat. Ano yun, sir, bali matagal na rin ito. Ayan, yung nagpa-powder coat sa atin at nag-down na rin sila ng umpisa sa kanilang oven. Ayan. Ayan sila. Babalik, bubuelta lang sila. Ano? Ang paggawa ng oven. Yes sir, ingat, ingat. Ayan, babalik na daw sila sa Bulacan. Okay. So yan, at na-stop tayo saglit sa ating trabaho at may dumating tayong isang taga Bulacan at magpapagawa din daw siya ng ating oven. So yun, nag-down siya at masisimulan na natin bukas bumili ng materyales para sa kanya. So ito yung ginagawa ko kanina, enclosure ng isang oven na gagawin natin. Ito. Ayan siya. So kanina kung napapansin nyo flat na flat siya, ngayon ay ka-square na siya. Yan, yung mga yan naliliyahin na lang, sasandirin at mamasilya na lang yan. So yan. So, yan siya. Okay. Ganyan. Tapos dumating na rin yung ibang gamit natin sa oven. Ito siya. Ito insulation. Ito. Ewan ko kung ano to, motor siguro tong mga to. Ito, hindi ko pa nabuksan itong mga to. Hindi ko alam kung ano, hindi ko pa na-check sa aking kung ano itong mga dumating na to. Okay. So, yan po ang nagawa natin ngayong araw. Itong oven. Itong control panel case. Tapos si Junjun ay sinisimulan na rin yung isang oven dun sa likod, dun sa bahay nila. Yan, siya ngayon. So, ito. Ayan. At hanggang dito na lang po muna ang ating may video. So, ayan. Abangan nyo po yung mga gagawin naming mga oven. Okay. Okay. At ito. May nagbigay kay Enteng. Salamat po. Salamat sa nagbigay. Ang pangalan. Enteng. At ito rin sa kanyang may Enteng din, talagang hindi magkakapalit-palit. Ayaw po niyang pabanggit yung pangalan kung sino po si Sir Ma'am na nagbigay nito. Diyan, tignan natin at sukat natin. Tanggalin natin yung tape. Patanggalin itong tape. Dumikit na, ay na matanggal. Mahirap na tanggalin. Ayun. Kapit siya. Dumikit na yung kabila. Makapit talaga ang packaging tape. At hindi sumama yung pintura. Ayun, dito. Ayun. Okay. Ganda ng malaki siya. Sakit nga natin. Ano ba to? Okay. Kakaiba yung kanyang adjustment sa belt. Okay, sukat natin ulit. Ayos. Ba? Parang may laman sa loob ba? May laman ata sa loob to. Dali nga. Meron yung damit. Ayun.
Ito magandang damit. Tela. Dry fit. Yan. Salamat po. Ganda, ganda ng kulay, oh. Ay, salamat. Ito maganda. Ganda. Ngi. Kala ko kikaentik. Kasulat. Ka-farmer sis. Kala ko sa akin na ito bunig eh. Kika-farmer sis pala, oh. Oh. Hindi, ito mo, tignan mo, oh. Ganda. Oh. Ang ganda ng tela niya. Ito yung ano, yung kung titignan nyo, parang mainit. Pero pag sinuot to, hindi siya ganun kainit. Para lang siyang ano, talagang cotton din. Yan. Ganda to. Ang laki. Ang laki mo tayong paglalagyan, oh. Oh, ang ganda ng zipper. Tapos, ito dito sa ano. May small pocket pa. Sa likod. Wala. Dito lang sa harap. Oop! May nakasingit. May nakasingit. Oh. Pampaswerte. Ayan po, oh. Salamat po. Pampaswerte. Talaga nga naman. Pag sinuswerte. Ayan. Okay. Ganda. Salamat po. Salamat sa nagbigay. Meron pang nakasingit na Amerikano. Nasa loob. Alam na dis kung ano po yung pag-Amerikano. Okay, thank you po. Thank you. Salamat po dito. Magagamit ko to, gamitin to. Ayan. Okay, thank you.